Hi guys! Magandang hapon! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Kamusta po kayo? Sa lugar niyo mga kakimpaw, ayos lang po ba kayo? Mainit na po ba o umuulan pa rin? Anyway, andito na naman nga po akong muli si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kincho and Paula Avellino. At ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa pasabog na balita hinggil po sa magiging movie nila Kim and Paula Avellino mga kakimpaw. Mainit nga itong pinag-uusapan sa social media mga kakipi sapagkat meron po silang napansin sa mga pictures na inilabas. Pero bago po tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo at pag-usapan ang mga komento ng ating pong mga subscribers tungkol sa mga previous update natin kay Kim and Paula Avellino bilang pasasalamat na rin sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating pong mga balita araw-araw. So, narito nga ang comment na napili nating basahin ngayong hapon mga kakimpaw. Mula po ito kay Miss Annalyn Hicap. Shoutout po sa inyo. Ganun na rin po sa inyong anak na si Iris. Kung nakikinood din man sa inyo siya ngayon at nakikinig. Sabi niya rito, good afternoon, Gandara, Kimpaw forever. Nakaka-pretty. Liking ngayon sa Showtime, nakadress. Pero maluwag. Hala, basta excited na ako kung ano man ang paparating sa kanila. Excited sa movie, excited sa baby. Katotohanan ako sa newsfeed ko, halos mga friend ko sa FB ginagamit ang ay nabuntis. Wala, nahawa na yata sila kay Kim. Grabehan. Alam niyo kasi Miss Annalyn, trending na trending ngayon, yung filter na yan na buntis, as in. Kaya yung, dami rin dumadaan sa akin, mga FB friends, na buntis sila, dahil po sa app. Ewan ko, minamanifest po ata nila mga kakimpaw. So, trending talaga. At meron nga ako nakita sinali din sa trend sina Kim and Paolo. Anyway, about naman sa kasuotan ni Kim sa Showtime, yes, nagde-dress nga po si Kimi, pero hindi daw totoo na buntis si Kim. So maybe wala lang, binibigyan lang natin ng kahulugan ang pagdedress ni Kim, or baka kaya siya nagdress ay para na rin mga kakimpaw. Hindi halata ang tummy niya kasi laki kasing pinapansin ng mga fans. Kaya tinatago na lang ni Kim. Hindi nga naman halata masyado kapag nakadress mga kakipi siya. Pero syempre, ganun pa din po, tuloy pa rin po ang pray natin na ipagkaloob na ng Diyos kay Kim and Paolo na magkaroon po ng family, di ba mga kakimpaw? Sabi nga nila, perfect combination kaya si Kim and Paolo makakaproduce ng magagandang lahi siyang tunay. Anyway, dumako naman tayo dito sa iba nating topic ngayong hapong ito mga kakimpaw. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol nga po dito sa mga update ni Kim and Paolo sa kanilang social media accounts. Grabe, sa sobrang pagkamiss ng Kim Pao, kahit ganito lang na magkatabi po sila sa IG stories ay kinikilig na po ang mga Kimpaw Lanjas. Mababaw lang po talaga ang kanilang kaligayahan, no, mga kakimpaw. Lalo na mga seniors natin, mababaw po ang kaligayahan. Kaya kahit ganito lang, masaya na po sila mga kakimpaw. Basta alam natin na very active at online sina Kim and Paolo. Sabi nga po dito, okay na to. Yung sa sobrang pagkamiss natin sa kanila, kahit ganitong notif lang, sapat na para mabuhayan ang loob at magka-energy ngayong darating na weekend. Kasabay pa ng maulang panahon. Salamat parents. Prinsesa Chinita and Paolo Avellino. Well, medyo busy po kasi talaga ngayon sina Kim and Paula Avellino mga kakimpaw. Kaya kailangan muna natin mag-tis-tis ngayon dahil last ayuda muna mga kakimpaw. Dahil tinatapos po nila ang kanila pong movie. Dapat matapos kasi meron nga po silang deadline mga kakimpaw, di ba?
Tapos, syempre, gagawin din nila ang Kopino. Magiging busy talaga sila at walang gasinong panahon. Kaya asahan natin na mapapadalang din ang update ni Kim or pagpasok po sa Showtime mga kakimpaw. Pero okay lang yon. Basta matapos po nila ang dapat nilang tapusin at dapat nilang gawin mga kakimpaw at hindi po sila magkakasakit. Yan po ang isa sa pinaka-importante, ang hindi po sila magkasakit dahil sa pabago-bago ng panahon natin ngayon, umiinit, umuulan, kakaroon ng baha. Kaya pag-pray na lang din natin ang kalusugan ng Kimpawa. Samantala, nag-viral nga po ang isang interview ni Paolo Avellino hinggil po sa parenting mga kakimpaw. So, na bahagi nga ni Pao kung paano po siya bilang isang parent, kung paano dapat magpalaki mga kakimpaw, ang opinion ni Paolo Avellino doon. And narito nga may nagbahagi din po ng pahayag ni LJ Reyes. Sabi dito, support at co-parenting. Ayon kay LJ Reyes noon, hindi namimintis si Paolo sa pagpapadala ng sustento at on time ito sa kanyang anak. Nilinaw din mismo ni Paolo Avellino na kumpleto ang kanyang suporta sa bata kahit nagkaroon sila ng mga hamon o naging usapin noon. Mayroon silang maayos na co-parenting setup at bukas din si Paolo sa paggampan ng kanyang responsibilidad bilang ama sa kabila ng kanilang hiwalayan. Ayun, mabuti naman nga mga kakimpaw at si Paolo Avellino hindi po limot sa kanyang anak, no. Yung iba kaya ay pag nag-fail yung relationship, failed na talagang tuluyan, wasak na talaga mga kakimpaw. Pero si Pao, okay sila ni LJ, yung kanilang communication para sa bata andon. And thank you so much din kay LJ kasi binuksan pa rin niya, pinagbubuksan pa rin niya ng pinto si Paulo para sa kanyang anak. Kasi yung iba kaya, pag ganyan, ay wala na. Grabe yung hatred sa ama mga kakimpaw at halos ayaw pong papalapitin ang anak, ganun. Pero okay ang relationship nila, yung co-parenting setup nila. Samantala, sabi dito sa kabila ng kanilang paghihiwalay, ipinakita ni LJ Reyes at Paolo Avellino ang kahalagahan ng pagiging responsable bilang mga magulang. Ayon sa mga naging pahayag noon, hindi umano nagkulang si Paolo sa pagbibigay ng suporta para sa kanilang anak at patuloy niyang ginagampanan ang kanyang responsibilidad bilang ama. Sa halip na pagtuunan ng pansin ang kanilang nakaraan, mas pinili nila magkaroon ng maayos na co-parenting setup para sa kapakanan ng kanilang anak. Kasi hindi naman kailangan po idamay mga kakimpaw ang anak nila sa naging pagkukulang nila sa isa't isa mga kakimpaw. Dapat hindi yung kasalanan ng bata, kaya dapat ilabas nila doon ang mga bata. Tama lang po ang ginawa nila Paulo and LJ. Kaya dahil dyan, saludo tayo kay Paolo Avellino bilang responsabling ama. Hindi man niya napanindigan si LJ, pinanindigan naman niya ang pagiging ama mga kakimpaw. At yun ang pinaka-importante, lalo na kapag luwal po ng batang inosente, di ba mga kakimpaw, sa gulo ng mundo. Samantala, dumako naman po tayo ngayon dito sa pinagkakaguluhan sa social media mga kakimpaw. Ito nga po yung larawan ni Kim and Paolo Avellino nang sila'y maliliit pa nga mga kakipi. At may kinalaman po ata ito sa ginagawang movie for MMFF nila Kim and Paolo Avellino. Kaya naman ang mga Kimpaulandias, kanya-kanyang komento at sinasabi nga daw na parang true to life story ang gagawing movie ng Kim Pao at talagang pictures nila nung maliliit pa yung props dito mga kakimpaw. Grabe, napaka-cute talaga ni Kim and ni Paolo Avellino nung mga baby pa sila, no, mga kakimpaw. Ang cute, super
Anyway, what if, mga kakimpaw? Ano nga kaya, no, kung true to life story nila Kim and Paolo ang gagawing movie? Huy, charot lang. O baka mamaya mag-request kayo dyan ng MMK ha, story. Charot. Sabi dito, the secret is out. A perfect marriage. Grabe, ang ganda-ganda ng title pang K-drama. Excited to see the poster. Hashtag a perfect marriage. Hashtag Kim Pao. Hashtag Kim Chu. Hashtag Paolo Avellino. Yes, true mga kakimpaw. Title pa lang. Grabihan na nga yan. Grabe sa pang K-drama. Yung atake mga kakimpaw. Anong palagay niya magiging istorya nito mga kakipi? Parang iyakan talaga eh. Parang sobrang lalim talaga ng pelikula na to. Sigurado ako marami po tayong mapupulot na aral dito mga kakimpawa. And sigurado marami rin pong makaka-relate dito sa movie na yan nila Kim and Paolo. Super excited na ako. And dahil a perfect marriage ang title, mga kakimpaw, ibig sabihin kasal dito nila Kim and Paolo, kinasal na sila dito kasi perfect marriage eh. Pero sa kanilang kasal nga kaya mga kakimpaw, perfect nga ba ang marriage? Or ito lamang ang kanilang mukha, akala ng lahat perfect marriage. Pero puno ng sufferings. What do you think mga kakimpaw? Grabe, pag iniisip ko pa lang, napakatindi na mga kakimpaw, pasabog talaga to. Sigurado ako natatabo po ito sa takilya mga kakimpaw. Kaya dapat abangan natin to mga kakimpaw sa Pasko sa December 25. And kung magtatanong naman, paano nakakasigurado na Kim and Paolo ang gaganap dito? Grabe naman, baba pa lang oh. Chin pa lang oh. Alam mo nang si Kim Chu yan, 'di ba? Syempre kilala na natin mula ulo hanggang paa si Chinita Princess. So alam natin na si Kim Chu yan at para sa Kim Pao ang movie na yan na A Perfect Marriage. So yun lang po muna ating update guys. Maraming salamat po sa pakikinigan, kita kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.